Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Sarap pong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Lalo na po, mga kapatid, kung nauunawaan natin ang katotohanan. Wala pong tunay na nakakasamba, nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon, maliban po ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan. Because appreciation comes when you know, you understand things. Kaya na-appreciate mo. Na-appreciate natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, dahil nauunawaan natin ang katotohanan patungkol sa kanila. Alam po ba natin, mga kapatid, na tayo po ay nasa isip na ng Diyos, kilala na niya, hindi pa man nilalala ang sandaigdigan? Alam ba natin ang katotohanan, mga kapatid, na ang Diyos ay hinirang ka na, kinilala ka, at itinalaga ka. You are elected, foreknown, and predestined to be like His Son before He created the world. Bakit natin pinag-aaralan yun, mga kapatid? Bakit kailangan kabisado natin ang mga katotohanan na yun? Because it is crucial. Kailangan po yun para tumubo yung ating dalisay at makatotohanan, pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Hindi po natin siya masasamba kung hindi niya po pinaunawa sa atin ang katotohanan patungkol sa Kanya. Kung sino siya, sino tayo, at ano ang ginawa niya para sa atin. Yun ang nagiging dahilan, kaya sumasabog ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Sumasabog ang pagsamba. Yun din ang dahilan, kaya sinabi ng ating Panginoon na darating ang araw, ipapaunawa niya sa kanyang mga hinirang ang katotohanan na magiging sanhi ng kanilang makatotohanan din pagpupuri. Darating ang araw, sabi ng Panginoon, at makikita niya ang tunay na magpupuri at sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Inaalam natin, mga kapatid, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Paano niya pinagplanuhan ang ating kaligtasan? Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. So, we will continue ang ating tema, More Than Conquerors, doon sa unang chapter, The Plan of God. So lahat ng pag-uusapan natin, mga kapatid, ay patungkol ito sa trabaho ng Panginoon, sa Kanyang plano, para sa Kanyang mga hinirang, bago pa man magsimula ang sandaigdigan. So the plan of God, God's work of salvation before the foundation, before the creation of the world. We are now in our part 3, predestined. We have already studied, we have already discussed the last two parts, which is part 1, elected, part 2, foreknown, and now we are discussing part 3, predestined, itinalaga. Tandaan natin, mga kapatid, ang ating Diyos, hindi siya mindless God, hindi siya Diyos na hindi nag-iisip. Bira lang ng bira. Gagawin niya kung ano lang yung wala lang, naisipan lang basta gagawin na. No.
Hindi ganoon ang ating Diyos. Ang ating Diyos, alam natin, bago tayo nagsisimula ng ating pananambahan, pinapakita natin yung mga attributes ng ating Diyos. He is the wellspring of wisdom, the wellspring of knowledge, intelligence, everything that is good. Ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng iyon. Kaya pag nagplano ang Diyos, masisigurado natin na ang kanyang pinagplanuhan ay mai-execute niya ng mainam mula sa simula hanggang sa katapusan. Because He is God. Tayo, plano tayo ng plano, bira ng bira, kadalasan semplang, kasi tao tayo. But not our God. Ang Diyos natin, kaya nila pinaglalagakan natin ang ating tiwala, kaya isinasalalay natin ang ating pananampalataya, because kapag nangako siyang dadalhin niya tayo mula sa simula hanggang sa dulo, kapatid, makakasigurado ka, kaya ka talagang dalhin ng ating Diyos mula sa simula papunta dun sa dulo. He who began a good work in you is faithful to fulfill it until the day, until up to eternity. Okay? So part 3, predestined, itinalaga. Pinag-aaralan natin anong meaning ng itinalaga. Kasi ayaw natin, mga kapatid, ayaw natin magkakaroon tayo ng maling pag-unawa o maling perception about God's plan in our life. Kasi maraming tao, mga kapatid, ang Diyos ginagawa na lang ATM, ginagawa na lang physician, doktor, kinakahon ng isip ng tao ang Diyos, yun lang sa mga bagay na gusto niya. Hindi po. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang Diyos ay lumalang ng tao, humirang ng tao, kumilala ng tao, nagtalaga ng tao para sa Kanya. Not the other way around. Tandaan natin, hindi nag-i-exist ang Diyos para sa atin. Hindi ganon. Nag-i-exist tayo para sa Diyos. Yun ang katotohanan. Pwede kasing wala tayo. Pwede wala namang tao eh. Mabubuhay pa rin ang Diyos, liligaya pa rin siya kahit wala tayo. Yun ang katotohanan. Kaya ang tao'y nilalang para sa Kanya. Hindi nag-i-exist ang Diyos para sa atin, hindi ganun, baliktad yun. Ginawa tayo ng Diyos. We are made to glorify Him and to praise Him and to worship Him. Ngayon, ang mga gawain na yun, mga kapatid, ay hindi naman boring. Pwede nating sabihin na ang mga gawain na yun ay hindi naman mabigat para sa atin. Bakit? Kasi pinapaunawa ng Diyos ang katotohanan. Okay? At pag naunawaan natin ang katotohanan, we will appreciate bakit tayo binuhay ng Diyos. Bakit Kanya pinili? Bakit Kanya hinirang? Bakit Kanya kinilala? Bakit Kanya itinatalaga? Okay? Predestined, itinalaga. Chosen by God before the creation of the world for salvation and for glory by conforming to the image of His Son, our Lord Jesus Christ. Okay. Recap. Para madakot natin ang katotohanan, mga kapatid. Recap. So, ito yung tanong na sinasagot natin para naiintindihan natin. Yan sinabi natin kanina, crucial yun sa makatotohanang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. You must know the truth. And the truth that you know will set you free. That is very crucial. Para may bato talaga natin sa Lord.
ang tunay na pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba. So we must understand, how does God conform a person into the image, likeness of His Son Jesus Christ? Ibig sabihin, how can God turn a depraved, wretched person into the likeness of Jesus Christ? Ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat naman ng tao masama. Lahat ng tao makasalanan. Okay? Saan yan nakasulat? Roma 3:23. For all have sinned. For everyone has sinned. And fell short to the glory of God. Lahat nga ay bumagsak sa kasalanan. Paano ito nangyari? Sa panahon ni Adan at ni Eva, nahulog sila sa kasalanan, and therefore, pumasok ang kamandag ng kasalanan, and therefore, dahil sa kasalanan, namamatay ang lahat ng tao. When we talk about death, it is spiritual death and physical death. Patay ang espiritu, mamamatay ang physical. Supposedly, sa unang creation, dalisay ang tao. Walang kasalanan, and therefore, hindi mamamatay. Kailan lang naging resulta ang kamatayan? Dahil pumasok si kasalanan. At wala nang nakakalamang sa atin since then. Tandaan natin, listen very carefully, para mawawala yung kayabangan natin, makatingin natin, mas espesyal tayo kaysa sa iba. Hindi po. Walang espesyal sa paningin ng Diyos. Pag tinignan ng Diyos ang isang katauhan, walang espesyal. Lahat makasalanan. Okay? Pero, sabi ang tanong, how can God turn a depraved, wretched person into the likeness of His Son, Jesus Christ? So, lahat makasalanan. Walang naghahanap sa Diyos. Walang nagbabalak umuwi sa kalulatian ng Diyos. Walang sino mang may gusto o may interest o may desire na makipagrelasyon sa Diyos. Wala. Sabi ng Roma chapter 3. Wala kahit isa. All we are like sheep. We have gone astray. Each of us turned into our own separate ways. Kanya-kanya tayo. We are doing what seems fit for us. Basta ako itong gagawin ko. Bahala kayo. Basta itong gagawin ko. Bahala kayo kung anong gusto niyo. Basta ako ito. Lahat tayo ganun. Ayaw natin pakialaman tayo. Ayaw natin may magmamando sa atin. Ayaw nga natin ng Diyos dahil ang Diyos ay isang being na makikialam at mag-uutos. Ayaw natin ng gano'n. So lahat tayo nandun sa ganung kalagayan. Kaawa-awa, kahabag-habag. Bakit? Kasi ang ganung kaisipan, saan papunta yun? Saan papunta? Sa kapahamakan. Sa hukay. Sa bottomless pit. Kung nandun tayo sa ganung kalagayan. And then, nakialam ng Diyos. Supposedly, bagsak, papunta tayo lahat sa kapahamakan, sa impyerno. Nakialam ng Diyos. God intervened. He turned a depraved, wretched person into the likeness of our Lord Jesus Christ. Now, makikita na natin ang motibo. Makikita na natin ang plano. Hindi ito mindless na ligtas ko kaya itong isang to. O sige, ililigtas ko siya. O ligtas ka na ha. Sige na, okay na, ligtas ka na. Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, ligtas ka na. Dahil niligtas kita. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon kababaw. Like some of our sa sirkulo natin na iniisip, yun lang ang kaligtasan. Na may relasyon mo sa Panginoon, pero pwede mo na rin gawin ang mga gusto mong gawin. Sayaw-sayaw ka sa bongga kagay, inom-inom ka ng habang nanonood. No.
That is not the plan. Liligtas ka dahil gagawin kang kamukha nino ng Panginoong Heso Kristo. That is the plan. That is not a mindless plan of God. He carefully planned it and He will execute that plan very, very carefully and unmistakably. Hindi siya magkakamali. Tayo magkakamali tayo. Pero ang Diyos, hindi magkakamali. Kaya kailangan maunawaan natin yun. If you are one of those elected, known and predestined people, kapatid, you are assured, you are secure. Your eternity in the glory of God, with the glory of God, is prepared and secure. Pero pakikinggan natin, ano ang mga nakapaloob doon? Paano nga ba ginagawa ng Diyos ang kanyang mga hinirang na maging kamukha ng ating Panginoong Heso Kristo? Okay. So how can God turn a depraved, wretched person into the likeness of our Lord Jesus Christ? Pinag-aralan natin. Answer number 1. Answer number 1. By enablement. Okay? Answer number 1. Paano ginagawa ng Diyos ang isang makasalanang tao, kaawa-awang tao, na maging kamukha ng Panginoong Jesucristo? Number 1 is by enablement. Listen very carefully. Do not be distracted. Listen very carefully. By enablement. Anong ibig sabihin ng enablement? Mga kapatid, God will provide motivation. Una yun, paano na mo-motivate ang tao na sumamba sa Kanya, kung magpuri sa Kanya, na tanggapin siya bilang Diyos sa tagapagligtas, na mag-agree sa lahat ng mga sinasabi niya? Paano minomotivate ng Diyos? Okay? By God's work of regeneration. Ano yung regeneration? Kapatid? Again, balikan natin yung simula natin. We are depraved, wretched man, kaawa-awang kalagayan, papunta sa kapahamakan. Walang pakialam sa Diyos, hindi hinahanap ang Diyos. At God intervened. Nakaalam ng Diyos sa ganung kalagayan, mga kapatid, at binuhay niya ang patay mong espiritu na namatay dahil sanhi ng nangyari kay Adan at kay Eva sa simula't-simula pa. Okay? By enablement, God regenerated your dead spirit. Binuhay niya. Yung pinag-uusapan natin ng binuhay, yun ang ibig sabihin ng born again experience. Hindi ito religion. Sino ba? Saan ka anong sekta ka? Born again ako. Doon ako sa mga born again. Hindi yun. Kailangan maintindihan natin. That born again experience is a pangyayari. Isang sitwasyon sa buhay mo, kapatid, na gawa ng Diyos when He regenerated and quickened your spirit, when He raised your dead spirit. Now you are born again. May nabuhay sa iyo. Anong nangyayari kapag nabuhay ang espiritong o binuhay ng Diyos ang espiritong patay sa iyo? Anong nangyayari pag na-born again ka? Okay? Ibibigay niya ang indwelling Holy Spirit. Nakasulat na. At the giving of the indwelling Holy Spirit. O ngayon, may Holy Spirit ka, ano namang mangyayari pag may Holy Spirit ka? Listen very carefully. Anong mangyayari pag may Holy Spirit ka? This causes a person
or enables a person, specifically the elect of God. Okay? Not everyone. Tandaan natin, not everyone. Specifically the elect of God. Pag may Holy Spirit ka, anong mga mangyayari? Una, maririnig mo ang boses ng Diyos. Maririnig mo ba ito sa lansangan habang naglalakad si Pastor Doy, biglang may maririnig ba si Pastor Doy, Doy! Hindi po ganun. Baka nagkakamali na biglang naglalakad si Pastor Doy, biglang may tumawag, Doy! Voice over from heaven. Hindi ganun. Okay? Hindi ganun. Paano? Dati, nagbabasa ka naman ng Biblia. Okay? Pero bakit hindi mo maintindihan? Kahit nabasahin mo cover to cover, wala kang maunawaan. Bakit? Patay ang Espiritu. Walang Holy Spirit. Kaya, basa ka man ng basa, kinig ka man ng kinig, sabi ng Panginoon, tingin mo sila ng tingin, pakinig mo sila ng pakinig, wala silang makita, wala silang maunawaan. Bakit? Absent ang Holy Spirit. Anong ginagawa ng Holy Spirit, kapatid? Pag nabuhay ang Holy Spirit sa'yo, bigla-bigla, pag binasa mo ang Biblia, abay nauunawaan mo. Dahil ba gumaling ka? Dahil ba ngayon, mas magaling ka na kaysa sa dati? No. Because the Holy Spirit is indwelling in you. Okay? The Holy Spirit na nakakaunawa sa mga espiritual na bagay ang magtuturo sa iyo. Sapagkat ang mga spiritual na bagay ay mauunawaan lang ng Espiritu. Kaya kung patay ang Espiritu sa iyo, wala kang mauunawaan. Listen very carefully. Kung patay ang Espiritu, wala kang mauunawaan. Nauunawaan mo lang because God enabled you, which is the first step. Okay? Kung paano kanya gagawin kamukha ni Kristo, God will enable you. Now, you will hear, you will understand, you will agree. Oh, nga no. Totoo nga. And you will adhere. Papanghawakan mo to. Yung pinag-agreehan mo, pinanghahawakan mo. Sabi ng Diyos ganito, ang hahawakan ko to. Hearing, agreeing, understanding, agreeing, adhering, and then, unti-unti, obeying, or responding. Wala. Responding, and then, obeying. Pastor, hanggang kailan ako mag-obey? Pang-pito, you remain obeying. Okay? You will remain obeying. Bakit naman remain obeying? Hindi pa matatapos, hindi pa ako pwedeng magpahinga. Wala pong ganun nakasulat. Ang nakasulat po, gagawin kang kamukha, nino? Jesus Christ. Ilang taong nabuhay si Jesus Christ? 33. 30 to 33. Anong ginawa ni Jesus Christ? Huminto ba siya sa pagsunod sa Diyos? Hindi. He obeyed God continually. He remained obeying until death. Hanggang sa mamatay siya physically. And until now, sumusunod siya. Anong ginagawa niya ngayon? Anong ginagawa ni Jesus Christ ngayon? Tumigil na ba siya ng pagtatrabaho? Hindi pa rin. Anong ginagawa niya? Nandun siya sa kanan ng Ama. Anong ginagawa sa kanan ng Ama? Ama, huwag mong pababayaan si Cecil. Tulungan mo siya. Tama mali. He is our intercessor. Patuloy siyang nakikialam. Patuloy siyang lumunuhog lumalapit sa Ama. Si Yoli ha, si Marlo, si Rona. He intercedes for us.
Kung alam natin ang truth, mga kapatid, sasama ang pasasalamat mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Bakit mo tinataas? Because you understand. You understand. You appreciate what God has done to you. Makakala lang natin, namatay si Jesus Christ 2,000 years ago sa cross ng Kalbaryo, nung sinabi niya, finished! Tapos na! Naganap na! Tapos na, ang mission niya sa lupa. Inalay na niya at sinakripisyo na niya ang kanyang buhay para sa'yo. Pero tapos na ba siya sa'yo? Hindi pa. Hanggang ngayon, bumubulong siya sa kanan ng Ama. Ama, si siya, ingatan mo siya. Ilayo mo siya sa anumang tukso. What a great God. Hindi siya yung narcissistic na Diyos na, basta sambahin niyo ako. Wala akong pakialam kung ano bang nangyayari sa inyo. Basta ang gusto ko lang sambahin niyo ako. Hindi siya gano'n. Siya ay Diyos na mabuti. Diyos na nagpapaliwanag. O makasan niya si Satan? Tama mali. Pero kailan ba nagkamali si Satan? Napakatagal na niyang nagkamali. Kung nakasal na ba niya? Hindi pa. Bakit? Nagpapaliwanag ng Diyos. Bakit niya wawakasan si Satan? Our God believe in due process. Ipapaliwanag niya kung bakit ka mapapahamak. Bakit ka niya wawakasan? Papaliwanag niya. Ang hinaba-haba ng history ng sanlibutan ay isang malaking pagpapaliwanag ng Diyos. Para masabi natin, matuwid ka, makatarungan ka talaga. Yan ang nakalagay sa Revelation. Sumisigaw ang sinukob, ang lahat ng sanglilikha ng mga katagang, Lord God, you are really righteous. You are really just. Makatarungan ka. Bakit? Naintindihan nila. Bakit nila naintindihan? Because God enabled them. Pinaunawa niya. Binuksan niya ang kapaliwanagan sa kanyang mga hinila. It is crucial. Hindi tayo nagpupunta dito for the sake of awitan, tugtugan. Oh no. Kapatid, nagpupunta tayo dito kasi alam natin, naunawaan natin, makatotohanan ng paglapit natin sa Panginoon. We really appreciate what He has done. Na-appreciate talaga natin. Naunawaan talaga natin. At yung ganong klaseng papuri, yung ganong klaseng pagsamba, yun lang ang tumatagos ng langit. Akala ba natin? Awit-awit tayo, tug-tug-tug tayo, pero mindless? Tatagos sa langit? No! Hindi makakarating ng langit yun. Our God, the heavens, will not accept strange fire. Okay? Natatandaan nyo nung biglang may nag-sacrifice yung mga anak ng isang propeta sa Old Testament? Nag-sacrifice sila. Sa Lord, they offered strange fire. They offered strange worship. Strange praises to God. Nag-offer sila. Anong ginawa ng Lord? Right then, right there. Anong nangyari? Patay silang dalawa. Patay sila. Bakit? Hindi sila nag-offer ng tamang worship sa Old Testament. Okay? Sa panahon naman natin, hindi gano'n. We are at the dispensation of grace. Hindi naman, si Pastor Noy,
Hindi totoo yung worship niya kanina. Wala nang tatayo dito. Patay na si Pastor Doy. Hindi tayo ganun ngayon. We are at the dispensation of grace. Okay? Tinuturuan tayo unti-unti ng ating Panginoon. Sa Old Testament, they are in the dispensation of what? The law. Kaya pinag-aaralan rin, the law, batas. Yun ang nag-govern sa Old Testament, batas. Okay? Pag sinabing, ganito gawin mo, di mo ginawa, patay ka, bubukas ang lupa, kakainin ka ng lupa. Meron pang nakasulat na gano'n? Sa Old Testament. But we are at the dispensation of grace. Now, God enabled us. Yun ang first step. This causes us to be a person, to be in line or in the same perspective with the mind of Christ. Saan natin nababasa yan? Binasa natin yon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Sabi doon, mga kapatid, for who has known the mind of the Lord, that He may instruct him? But we, the elect of God, we have the mind of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, kapareho ka ng perspektibo ni Jesus Christ. Ang tanong kasi, bakit si Jesus pinapako na sa krus, meron pa siyang joy, may kaligayahan pa siya? Bakit si Stephen, pinagbabato na siya ng mga kaaway ng Diyos, nila Saul, bago siya maging Paulo, pinagbabato na siya, bakit may joy? Anong tumatakbo sa mga isipan nila? Listen very carefully. Para maintindihan natin, mga kapatid, daranas tayo kasi ng mga pagsubok sa buhay. Pero habang dumadanas tayo, bakit may joy? Kasi naunawaan natin. Okay? Bakit ganon? Because they are at the same perspective. In the same perspective. Like that of the mind of our Lord Jesus Christ. Pareho ang takbo ng isipan. Kaya pumapayag si Jesus Christ na sumunod. Kaya pumapayag ang mga apostol na sumunod. Kaya papayag ang sino man sa atin na hinirang ng Diyos na sumunod kahit matindi ang nangyayari habang sumusunod. Okay? You have the same perspective. Your mind is in line, the same frequency like the mind of Christ. Anong nangyayari sa atin? Nakakahiya naman kung napakasimpleng dahilan, na tayo kaagad. Samantalang ang mga nauna sa ating faithful ay pinag-ahunting, pinagpapapatay, nagugutom, nagtatalot lahat, but they are continuing in their service to the Almighty God. Anong pagkakaiba? They understand. Ikaw ba't ang dali mo sumuko? Baka hindi mo naiintindihan. Listen very carefully, mga kapatid. Baka hindi natin naiintindihan, kaya ang bilis natin sumuko. Bakit sila pinapatay na, hindi sumusuko? Because they understand. They have this joy in their hearts. Okay? And then, pangalawa is, okay, after enablement, after the giving of the Holy Spirit, mga kapatid, ang susunod, by employment. So after God provided motivation, after He motivated you by giving you understanding and everything, enlighten you for all the truths that you must understand and you must know, kapatid, God will provide action. Okay? Yung una, God provided your enablement to do.
to will. Because you understand, na nung naiintindihan mo na, kapatid, ipoprovide naman niya yung trabaho. Yung calling mo, saan ka ba niya gagamitin? Tandaan natin, hindi tayo nagkakanya-kanya. O basta ako dito mo. Sinong tumatawag? Ang Diyos. Saan niya dadalhin yung tinawag niya? Sa kanyang ministry, sa kanyang gawain. Hindi tayo ang may choice noon. Tandaan natin, si Pastor Day, ang choice niya dati. O basta ako, ano ako? Ang tawag doon, yung tigabigay. Supporter ako. Ayaw ko ng ano, mahilayan kaya ako, nanginginig kaya ako. Totoo naman. Nung nag-aaral ako sa school, sa akademya, mga kapatid, ayaw ko tumayo. Sa school kasi may mga reporting, re-report ka ng mga thesis, mga pinag-aralan nyo, mga group project nyo. Sinasabi ko sa nila, huwag nyo na ako ilalagay sa harapan, tiga ano na lang ako. Tiga sulod. Ayaw ko nga kasi tumayo. Kasi pag tayo ko pa lang, one word pa lang, nanginginig na ako. Ayaw ko dyan. Wala akong nerve. May mga nakaka-relate ba dito? Ganon. Meron mga mahusay sa background, yung mga tiga-sulat, tiga-research, pero hindi sila mahusay dito. Isa ako doon. Never ako nagpa-assign na tatayo. Napakatindi ng inferiority yan ko, ng inferiority complex ko. Ayaw ko. Okay? So, mga kapatid, ang Diyos, pagkayanin kanyang turuan, pagkayanin niyang ipaunawa sa iyo, siya ang magdadala sa iyo kung saan kanya tinatawag at kung saan lugar kanya gagamitin. Tandaan natin baka kasi nag-decision tayo, ayoko dyan. Alam mo yun, dyan sa church na yan, ayoko dyan. Teka. Sino bang nag-decide? Ikaw ba, Sister Tina, o ang Diyos? Ang Diyos. Saan ka ba niya dinagdag? Saan ka ba niya tinawag? Bakit may pagsisiksikan ng sarili mo sa hindi ka naman employed? Pwede ba ang mangyari? Kunyari mo, ano nang tawag sa BRC ngayon, Pastor? PLOC? Ano nang tawag yan? BRC? San Miguel? San Miguel. Ito yung isa sa pinakamagandang kumpanya natin. Pwede bang mangyari na hindi ka man ini-employ doon sa San Miguel, bigla kang papasok doon. Basta dito ko gusto sa San Miguel ako magtatrabaho Tapos, talaga nagtrabaho ka doon. Nilamangan mo pa lahat ng mga engineers doon. Lahat ng mga tatamad-tamad na empleyado doon. Nilamangan mo pa. Talagang pinagod mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. Eto na. Panahon na ng pagsweldo. Pipila ka sa swelduhan. Hanapin mo yung sweldo mo. Ang tanong, meron kang makikita ang sweldo mo? Sa San Miguel? Bakit wala? Ay, nagtrabaho ka naman Mas matindi nga yung ginawa mo kaysa sa mga tatamad-tamad na engineers Pinagod mo ang sarili mo. Ba't wala kang sweldo? Bakit? You are not employed. Hindi ka naman dinadala. Ito yung mga tawag sa isang araw. Panginoon. Nangaral ako. Nagpagaling ng mga may sakit. Nagpalayas ng demonyo. Pupunta na ba ako? Diyan. Sasama mo na ba ako? Sabi ng Lord, I never knew you. I never employed you. Ginawa mo kung anong gusto mong gawin. Ginawa mo kung anong naisipan mong gawin. Kaya ka tinuturuan ng Diyos, i-enable you, pinaunawa niya sa iyo, kapatid, kasi ang plano niya, dadalhin ka niya, tatawagin ka niya sa isang gawain. Okay? Huwag mong pakailaman yun.
Kahit may mga magagandang cute na nagtatawag sa'yo na sekular na, "Oh, pastor, mas maganda dito, mas malaki church namin. Magkano bang bigay sa'yo dyan sa church na yan?" "Dito, pastor, meron kotse, meron lahat." "Ah, ganun ba? Sige, papaalam ako." Ayos pala dyan. Hindi mo pwedeng pakialaman, kapatid. Hindi. Ang Diyos ang nagturo sa iyo at ang lahat ng itinuro niya ay gagamitin sa place ng calling mo. Kung saan ka niya ini-employ. He enabled you, He gives you the enablement, now He gives you the employment. Dadalhin ka niya kung saan ka niya gustong dalhin. Okay? So, God's work of calling to ministry. Una, pagbibigay kakayanan. Pangalawa, pagbibigay kilos o trabaho. The sharing of Christ's work. So, this causes a person to be employed in God's work. Meaning, doing God's ordained work in an ordained place, in an ordained time, in an ordained purpose by an ordained person, meaning elect of God. So God's employment of elected or known people to a predestined work and will of God. Hindi magkakamali ang Diyos. Tandaan natin, kaya huwag natin pakialaman. Yan ang minimaintain natin dito sa church. Oo nga, si Pastor Doy ang tatayo dito, siyang gagamitin mag-speak. Pero may tinawag tayo for administration. So nakikita niyo yung may mga pinapagawa dyan, hindi nakikialam si Pastor Doy dyan. Kasi may tinawag ang Panginoon para dyan. Ano si Pastor Jonathan, siyang nag-aasikaso ng lahat ng yan. Hindi nyo nga lang nakikita. Hindi na si Pastor Doy. Ang calling ni Pastor Doy is to speak the word, to preach, to teach. But other things, may tinawag ang Diyos. Hindi lalabas si Pastor Doy dito na parang siya yung magaling sa lahat. Pag nakikita niya may nagtatrabaho dyan, anong ginagawa niya dyan? Mali yan. Sino nag-utos dyan ng ano? Mali yan. Diba yun? Hindi ganon. Mga kapatid, mananatili ka sa calling. Doon ka liligaya. Huwag mong papakailaman yung iba. Okay? God gives you the enablement and He also gives you the employment kung saan ka dadalhin. At tanggapin mo yan. And then, yung number 3 is, paano ka ginagawa na maging kamukha ng Panginoong Jesucristo? Number 3 is by endowment. By endowment. God's work of calling to share in Christ's suffering and sacrifices. Okay, nagtatrabaho ka na ngayon. Okay? Nagtatrabaho ka sa lugar, sa panahon, sa oras, sa ministry na kung saan ka dinala ng Panginoon. Okay? Gumagawa ka na para sa Diyos. Ang susunod na mangyayari, papagmanahin ka ng Diyos. May mamanahin ka sa present time at may mamanahin ka sa future. May mamanahin ka sa present at sa future. At dahil mga buhay pa tayo, mga kapatid, habang nagtatrabaho ka sa vineyard, sa work of God, sa ministry, magmamana ka ng kapareho suffering with Jesus Christ, sacrifices. Ayan yung ano. Nung nag-aaralan ko to, ito yung gusto kong iwasan. Lord naman eh. At trabaho na ako eh. At ang mamanahin ko, kapighatian, suffering, sacrifices. Ano ba naman yan, Lord? Bakit ganun? Kapag hindi natin naiintindihan. Pero papaunawa sa atin ng Panginoon na magmamana ka, God will provide for you your participation in or your share in the sufferings of our Lord Jesus Christ. Bibigyan ka niya ng kabahagi sa mga pagdurusa at paghihirap ng Lord.
So God's work of calling to share in Christ's sufferings and sacrifices by partaking the same sufferings, the same sacrifices like that of Jesus Christ na mababasa natin dun sa pinag-aralan natin last Sunday. Romans chapter 8 verse 17. Sabi doon, now if we are children, then we are heirs. Ang heirs, ibig sabihin, tagapagmana. Okay, yan nandiyan ba? Nandiyan ba din? Kung wala, iyan mo na. Para dito lang pumokus. Romans chapter 8, verse 17. Now if we are children, then we are heirs. Pag sinabing heirs, tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Christ. Tagapagmana ng Diyos, tagapagmana kagaya ng Panginoong Kristo. Magiging tagapagmana ka, sabi dito, if indeed we share in His sufferings in order that we may share also in His glory. Okay? Hindi yung tipong kaisipan na ligtas kita, ligtas ka na ngayon. Sige, magpunta ka na ng cabaret. Magpunta ka na sa babae mo, sa lalaki mo. Gawin niyo lang gusto niyo gawin. Ligtas ka naman na eh. Kaya isang araw, dahil niligtas kita, kahit na maruming-marumi ka, pag uwi mo, glory! Walang ganon. Walang nakasulat na ganon. Ang nakasulat dito is, future glory, sa'yo yan, if indeed you also share in the sufferings. Ano yung badel? 17. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Pastor, anong sufferings yan? Ang pinag-uusapan natin, ayan. Anong sufferings ang pinag-uusapan natin? Ang sufferings na yan is the partaking of the same sufferings, the same sacrifices, kagaya ng sufferings at sacrifices ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron kang future glory if nakikita mong sarili mo, nakabahagi ka rin sa present sufferings ni Jesus Christ. So, being predestined to conform to the image of Jesus Christ means, number one, having the same enablement from God through the indwelling Holy Spirit, like that of Jesus Christ. Number two, having the same employment or calling to work in the ministry of God like Christ, which is specifically you are preaching the gospel. Hindi pastor lang ang nagpe-preach ng gospel. Hindi lang si pastor ang nagpe-preach ng gospel. No, every one of us. If you are an elect of God, even though you are not a pastor, kapatid, pag nakakakita ka ng sitwasyon, pinipreach mo ang gospel. Sinasabi mong mabuting balita. Pag nakakita ka ng may problema, alam mo, kaibigan, alam mo, meron akong alam na solusyon. Na-experience ko to, binago nito ang buhay ko, sasabihin ko sa iyo, now you are preaching the gospel. Hindi lang pastor. So, ang employment na ito, ang trabaho na ito, mga kapatid, specifically, yung pinapamalita mo ang mabuting balita. And then, number three, when preaching the gospel, you will have the same endowment of present sufferings, and therefore, you will receive also future glory like that of Jesus Christ. Okay, Jesus Christ for 33 years, sumunod siya. Nabalubag ba ng suffering sa buhay ni Jesus Christ? Yes. Bagamat siya'y Diyos, inubad niya ang pagka-Diyos. Bagamat siya'y mayaman, namuhay siyang kasama ng mga mahihirap.
Bagamat siya'y makapangyarihan, hindi niya ginamit ang kapangyarihan, hinayaan niyang lupigin siya, saktan, lahat. Hinayaan niyang patayin siya. Okay, that is 33 years of his, that was 33 years of his life here in this planet. Pero after that, pagkatapos ng very temporal, short 33 years, anong kasunod? Glory! Sino ang pinakasikat ngayon? Siya! Sino ang pinakamapangyarihan? Siya! Sino ang may-ari ng lahat? Siya! Minana niya lahat. Yun ang sinasabi niya. Pero, nag-suffer siya for 33 years. Okay? The same will happen to us, mga kapatid. Minsan kasi, mga kapatid, nagiging mababaw yung pagkaunawa natin patungkol sa anak ako ng Diyos. Ay dahil anak ako ng Diyos, hindi ako maghihirap. Hindi ako babasta-bastahin ng sino man dito. Kasi anak ako ng Diyos eh. Pinakamakapangyarihan ng aking Ama. Kaya hindi nila ako gagalawin dito. Kahit na anong gawin ko, dahil anak ako ng Diyos. Minsan ganun kabago. Hindi ganun, mga kapatid. Nakikita natin sa istorya ng Biblia, mula sa mga propeta, nilagari, pinugutan ng ulo, hinang, lahat, kay Jesus Christ, anong nangyari? And then sa mga apostol, ganun din. And then sa mga faithful believers na sumunod sa kanila, ganun din. Pinaghahanting kung ano-anong nangyayaring masama sa kanila, pero nagpapatuloy sila sa kanilang paglilingkod. Specifically, ang pagbabalita, pagsasalita ng gospel or mabuting balita. Okay. Sige, papahapyawan na lang natin yung talagang pangyayari. Ang message natin actually is predestined the message. Pero nag-overshoot na tayo. Hindi na, next na to. Message. Sige lang? Hindi. Yung dulo na. Yung dulo na. Ito yung una, di ba? Yung pinakadulo na. Ito na yung dulo. Okay, hindi rin pala nalimutan. Sige. Ang message, supposedly, is predestined for glory. Itinalaga para sa kaluwalhatian. Meaning you have an assured, secured future. When we say future, meaning eternity. Hindi na ito magtatapos. Wala nang tuldok yun. Ang kasunod sa buhay mo dito sa lupa, kapatid, is isang buhay na wala nang tuldok. Mabubuhay ka na for all eternity. Kaya lang may dalawang ano yun eh. May dalawang lugar yun eh. Either mamuhay ka sa hell, sa kapigatihan, or mamuhay ka sa kaluwalhatian kasama ng Diyos. Okay? Kung anong nangyayari sa atin dito, mga kapatid, yun ang nagdidikta o magbibigay pasinaya sa atin kung anong kasasapitan natin sa susunod. Okay? If you suffer like Christ in this planet Earth, you will have the same future like Christ. Glory! Kung nandun ka sa anong tawag natin doon? Kung nandun ka lang sa mundo sa gusto mo lang pag-walwal, ay yung walwal, gala-gala, punta-punta sa masasaya, party-party, kung ganun lang ang mga nangyayari sa iyo dito, kapatid, nakakatakot ang future mo. I'm telling you the truth. Kasi sandali lang yun. Okay, nagkaroon ka ng masasarap na kaligayahan, kapatid, ilang taon lang yun? 60?
70, hindi ka nga aabot ng 100. Huwag mo ipagpalit yung 60 years, 70 years sa eternity. Yung buhay na walang hanggan. Huwag mo ipagpapalit yun. Huwag mo ipagpapalit sa 2 bottles lang naman. Hit ng konti. Wag, kapatid. Magsisisi ka. Magiging miserable ang buhay. Kaya mo itong pastor. Minsan-minsan lang ito, pastor. Pastor naman kaya mo to. No, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. I'm telling you the truth. Once na binuksan mo, once na pinakapit mo ang diablo dito sa paa mo, nakuha niyang foothold. Sa mga sundalo, ang tawag natin doon, pagsasakupin natin yung nakuha mo yung beachhead. Tama ba, sir? Nagkaroon ka ng beachhead. Nakapasok ka sa isla, meron ka ng beachhead. Na-control mo yon, unti-unti mo nang makukontrol yung kabuuan ng isla. Pag nakapasok ka, meron kang beachhead. Ganon din sa Diablo. Pag hinayaan mong Diablo na i-deceive ka, pinapasok mo siya, kapatid, walang magaling doon. I'm telling you the truth. Parang si David, nung hinayaan niyang, pahinga ka muna. King David, marami ka ng panalo, pahinga ka doon ka sa portico. Doon ka na sa balkonahin mo, pahinga ka lang doon. Eh dahil nakapahinga, sabi ng mensahe sa atin, remain, continue, obeying. Eh nakapahinga si David Nasa hayahay na buhay siya. Habang nagpapahinga, nakita si Bathsheba. Materialis muerte si Bathsheba. Nakita ng mga mata. Walang magaling. Walang magaling to. Hinayaan mo kasi si Satan. Si David, the man after God's own heart. Yun ang tinagurihan sa kanya. Lamang siya sa atin sa ganon. Tinagurihan siya, the man after God's own heart. Pero anong, may magaling ba? Man after God's own heart? Kapag dinarang mo ang sarili mo sa temptation, nakita. Binalikan. Binalikan ulit. Nagnasa. Okay? Nagnasa. Hindi nakayanan. Dahil may kapangyarihan. Patawag mo nga yan. Dalhin nga yan dun sa wala bang nakakita? Pinagtakpan. May naging resulta, nabuntes. Nung nabuntes, ginawan ng kalokohan yung asawa, si Uriah. Pauwiin mo si Uriah. Kailangan makasipin siya sa asawa niya para maisip ni Uriah, sa kanya yun at hindi sa akin. Tama, mali, ganun ba istorya? Ganun ang istorya. Kasi isipin natin, kaya mo ba? Hindi mo kaya. Kaya susunod ka sa panukala ng Diyos kung ano ang kanyang panukala. Ang mo sabihin, kaya ko yan. Panood, minsan lang. Inom-inom, minsan lang. Hit, minsan lang. Hindi mo kaya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Yun ang sinabi ng Biblia. And then, sabi ni Uriah, napaka-noble ni Uriah sa kanyang isipan. Sabi ni Uriah, King David, pinauwi mo ko nasa kasagsagan ng gera doon. Nakikipaglaban yung mga kasamahan ko Pinauwi mo ko, tapos papupuntahin mo ko sa asawa ko. No way, King David, no way. Dito lang ako. Natulog si Uriah sa labas. Kasi maganda yung isipan niya nandun sa paglilingkod sa hari. Paano mo na-attempt? Paano mo na-attempt? Si David to na yung kawal mo, yung soldier mo, ay ang taas ng tingin sa'yo. Tinitingnan ka, no king. Hindi po. Kailangan sumunod ako sa iyo. Kailangan nandun ako sa gera. Kesa naman, anong gagawin ko dito? Sisipin ko sa asawa ko habang nakikipagpatayan yung yung mga No way, king.
Nung hindi nangyari yung iniisip ni David, anong ginawa niya? Hindi niya nakita yung matinding loyalty sa kanya ni Uriah. Anong ginawa ni David? Hindi nangyari yung bala ko. General, si Uriah, ganitong gawin mo. Dalhin mo siya doon sa kainitan ng laban. Doon sa front line, dalhin mo si Uriah. Ngayon, pag sumusugod ng kalaban, si Uriah lang ang huwag mong sabihan. Sabihan mong lahat, retreat! Pero si Uriah, hayaan mo siya para mapatay siya. Tingnan mo ang kayang gawin ng deception ng kaaway sa buhay mo. Nagkasala ka, takip ka ng takip, takip ka ng takip, tago ka ng tago, tago ka ng tago. No! Ilulutang ka ng Diyos! Ilulutang ka. At yun ang ayaw natin kwento sa buhay natin. Young people, ayaw natin yan. Kala natin secret, 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 secret. Walang nakakita. Ilulutang ka ng Diyos. David, the man after God's own heart, nilutang siya ng Diyos. Walang nakakita, walang nakaalam. Meron, nakikita siya ng Diyos. At kaya niyang ilutang yung masamang ginawa. Ayaw natin ng ganong kwento. Ayaw natin ng regrets sa buhay natin. Kaya susunod tayo, makikinig tayo, susunod tayo. Kung tayo magkakaroon ng mga desisyon, lalo na young people, do not make hasty decisions in your life na hindi nyo pinag-iisipan. Use your wise judgment, your enablement. The Holy Spirit is coming from God. Huwag nyo ipapatalo yun. Okay? Okay. Predestined for glory. Okay, sige na nga. Babasahin na lang natin yung Romans chapter 18 to 27 and then we will close. Saka natin siya i-discuss. Nandiyan ba? Del, Romans chapter 8, 18 to 27. Okay, let us read Romans chapter 8, verses 18 to 27. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Oo, temporarily, nagsasuffer ka. Pero ang kasunod naman yan, eternal glory. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our body. For in this hope, we are saved. Kapaliwanag lang natin doon. Susunod. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he has already seen? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans, or words that we cannot express. Yung Holy Spirit na nabuhay sa atin, siya ang nagluluhog sa Diyos. What a great God we serve. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Okay, yan ang pag-aaralan natin mga kapatid next time. Because alas 10 na po. Bigyan po natin papuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.